Naka-move on ako agad dahil sa isang afam. Dear Ate Ann, just call me Trisha, not my real name. I'm 26 years old. I work in a BPO company. I have a boyfriend named James, 27-year-old, isang seaman. Dati ko siyang kaklase when I was in grade school. Hindi ko siya gusto noon kasi mayabang at laging pinapatawag sa principal's office. But when I met him 2 years ago, nag-iba ang tingin ko sa kanya. Siguro isa din sa dahilan ng appearance niya. Sobrang gwapo na niya kasi. Nagkita kami sa isang wedding event ng friend ko. Matalik na kaibigan rin pala niya ang ikakasal, kaya nagkita kami doon. Lumapit siya sa akin, nagpakilala. Hindi niya ako namukhaan kasi nag-iba na hitsura ko from batang gusgusin to a fine lady. Well, nagpakilala ako sa kanya at nagulat siya, so yon nagkwentuhan kami, hanggang sa nagpalitan na kami ng number. Fast forward nung nanligaw siya, sinagot ko kaagad after 2 weeks. After a year of our relationship, ipinakilala niya ako sa kanyang magulang. Medyo mataray nanay niya pero okay lang, ganun naman siguro lahat ng mga nanay sa umpisa. Masaya kami lagi sa aming relasyon, mahal na mahal namin ang isa't isa. Hanggang sa sumakay na siya ng barko, ayoko man siyang paalisin pero wala ako magawa. Kailangan ko siya suportahan sa lahat ng desisyon na para rin sa aming kinabukasan. The night before siya umalis, magkasama kami, and we spend the whole night together, yung typical na ginagawa ngayon ng millennial couple. Basta alam nyo na yon, noong umalis na siya iyak ng iyak lang ako, namimiss ko na siya agad. Nawalan na ako ng ganang kumain. Sa umpisa, okay naman ang communication namin. Lagi siyang tumatawag pag may time siya. Lumipas ang 6 na buwan, dahan-dahan siyang nagbago, paminsan na lang siya nangungumusta. Umabot ang time na hindi na talaga siya nagparandam, kaya ako na ang tumawag sa kanya. Ilang beses nagring ang phone niya, walang sumasagot hanggang sa sinagot na rin sa wakas. At laking gulat ko, boses ng babae ang narinig ko. Sabi ng babae, wag ka nang tumawag, hindi ka na niya mahal, sabay off sa phone. Nabigla ako, tinawagan ko ulit, hindi na nagriring ang number niya. Umiyak na lang ako sa tabi, sobra akong nasaktan. Simula noon, hindi ko na siya matawagan, siguro nakablock na number ko sa cellphone niya kaya wala na akong magawa. Isang araw nagyaya ang kaibigan ko na pupunta raw kami ng Siargao para na rin makamove on na ako kaya yun pumayag naman ako. Kaya nagbook agad ako ng matutuluyan doon. Sa Sunlit Hostel ako nagbook, 1 week kami magstay roon kasama ang friend ko. Pagdating namin doon namasyal kami kaagad, pinuntahan namin lahat ng magagandang pasyalan doon, pilit kong inaaliw ang sarili ko para lang makalimutan ko ang boyfriend ko, pero ang hirap pala. Huling lugar na pinuntahan namin kasi uuwi na kami kinabukasan, ang sikat na AFAM Bridge. Dami ka raw makikita ng mga AFAM. Nagtatawanan pa kami ng kaibigan ko na baka nandito lang ang forever namin. Pagdating namin doon, totoo nga ang chismis. Marami kang makikitang mga AFAM, iba't ibang klase, merong gwapo, payat, mataba, bata, at matanda. Pagkatapos namin mamasyal, kumain kami ng dinner, at pagkatapos pumunta kami sa bar doon lang sa hotel kung saan kami nagstay. Pagdating namin doon, medyo naiilang pa kami. Halos foreigner ang nandun. Biglang may lumapit na isang AFAM, sabi niya, "Hey, it's you. I saw you earlier at the bridge." Sabi ko, "Oh, really? I didn't notice you. Are you with friends?" Sabi niya, "No, I'm alone. Can I buy you a drink?" So yon, binilhan niya ako ng inumin at nagpakilala siya. Jeff ang pangalan niya, 28 years old, isang German. Masaya kaming nagkwentuhan, hindi ko na napansin kung saan pumunta kaibigan ko. Nang malasing na ako, hindi ko na namalayan ang susunod na nangyari. Pagkagising ko sa umaga, napansin ko nasa ibang kwarto na ako. Paglingon ko sa gilid, nakita ko ang maamong mukha ni Jeff habang natutulog. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko, pilit kong inalala ang mga nangyari, napalunok ako nang maalala ko lahat, parang nahiya ako. Dahan-dahan akong bumangon at nagbihis, saka umalis ako ng kwarto na hindi niya namalayan. Pagpasok ko sa aming kwarto ng kaibigan ko, naka-ready na lahat ng gamit ng kaibigan ko kasi pauwi na kami nung araw na yon. Kinukilit ako ng kaibigan ko kung ano nangyari, kaya yon naikwento ko, sabi niya, "I'm happy for you, Besh. Sana nakamove ka na. Tinawanan ko na lang." Hanggang sa nakauwi na kami, hindi ko na nakita ulit si Jeff. Isa na lang siyang di makalimutang alaala sa akin. Lumipas ang ilang buwan, biglang tumawag sa akin si James, humuhingi siya ng tawad, gusto niyang makipagbalikan. Hindi na ako interesado nung narinig yon, naka-move on na ako. Pero hindi pa rin siya tumitigil, sabi niya magpapakasal na daw kami pag uwi niya. Naisip ko di mataas na edad ko, kailangan ko na mag-settle down, kaya yon sinagot ko siya ulit.
Fast forward nung nakauwi na siya, inasikaso na namin aming kasal. Nang isang gabi, may natangap ako na message sa Messenger. Sabi dun, "Hi Trish, it's me Jeff. I've been looking for you after that night you leave me without notice." Kinabahan ako dun, di ko alam kung ano ang isasagot. Bakit ngayon pa kung kailan ikakasal na ako? Chat na naman siya ulit, gusto raw niya ako makausap, hindi raw ako mawala sa isip niya. Pupunta raw siya dito sa Pinas para makasama ako. Di ko alam kung ano ang isasagot ko, until now di pa rin ako nag-response sa mga chat niya. Naguguluhan ako kung itutuloy ko ba ang kasal o tuluyan ko na lang iwanan si James at makipagkita kay Jeff. Oo, aaminin ko mahal ko si James noon, pero simula nung naka-move on na ako, hindi na ako masaya na kasama siya. Ano ba dapat kong gawin? Hello Trish, it's me Ate Ann. Thank you pala for trusting my page. I just want also to share a piece of advice for you. Trish, if naguguluhan ka sa ngayon, much better na mag-isip-isip ka muna. Huwag ka magpakasal agad kung nagdadalawang isip ka. Kasi marriage is not a joke, wala nang balikan yan. If you want to build a family, build it with a person you fully trust and love. And lastly, kausapin mo ng maayos si James. Ipaalam mo sa kanya ang nararamdaman mo. James and Jeff deserve to know the truth. This is just my advice, decision mo pa rin dapat ang masusunod. Maraming salamat ulit sa pagpapadala mo ng confession sa page ko. Nagmamahal, Ate Ann.